Isa pong pinagpalang umaga po sa ating lahat. So, this week, previous weeks natin, ang ating pong temang pinag-aaralan is the fruit of the Spirit. So, hinango natin yun sa Galatians chapter 5, verse 22 na sabi, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. So, napag-aralan na po natin yung love nung nakaraan. Napag-aralan na po natin yung joy nung nakaraan. Napag-aralan na po ng peace nung nakaraan. But for today, ang ating pong tatalakayin ay patience. So, sabi nga po natin lahat, patience. Ayan. So, ang topic po natin ay patience, patungkol sa pagtitiis, pagpapasensya, kababaan ng loob, habang inaantay natin yung mahabang panahon na maabot natin yung mga bagay na inaasahan natin. So, sa madaling salita, pag sinabing patience, ito yung pag-aantay natin sa mga bagay na ninanais natin, mga bagay na inaasahan natin. So, in a world of immediacy, tayo po ay nabubuhay sa mundo na ang lahat ay madali. Kailangan mo ng pagkain, ilang click lang yan, makaka-order ka na, darating na sa bahay mo, i-deliver na sa'yo. Kailangan mo mag-aral, mag-i-enroll ka, ilang click-click lang yan, naka-enrolled ka na. Kailangan mo nang isusuot kapag may birthday, pag may kasal, sa mga dedication. Ilang click-click lang yon, meron ka na. Wala ka regalo sa mga okasyon na yon. Click-click ka lang sa cellphone. Na lahat ng bagay dumadali sa atin. So, yung mga dapat ipila natin, pamasahe natin, mag-aayos pa tayo, no? Nababawasan. Everything nagiging madali sa atin. So, by that, nawawala na yung sense nung pagtitiis. Nawawala na yung sense ng patience natin sa mga bagay-bagay. Ngayon nga lang, pag naglag lang saglit ang wifi, agad na tayo naiinis. Kasi yung pasensya natin, nasanay na tayo sa mga bagay na mabilis nating nakukuha. So, being that said, basahin po natin yung James chapter 1, verse 2. Sabi niya, "Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith develop patience. Patience must finish its work so that you may be mature, complete, and not lacking anything." So, mga kapatid, sabi niya sa Tagalog, no? Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. So, sino po sa atin ngayon ang dumadanas ng iba't ibang pagsubok? Say amen. Ayan. Sino po yung may pinagdadaanan sa atin sa umagang ito? Minsan yung nanalangin ka na ng nanalangin, yung matagal mo na bagay na inaantay, ngunit hindi mo pa rin nakukuha, hindi pa rin dumadating sa atin. Yung mga sitwasyon, kahit na ang tagal mo nang inaantay, ang tagal mo nang pinapanalangin, ang tagal mo nang ginagawa ng paraan, hindi pa rin nagbabago sa finances natin, yung mga inaasahan nating trabaho, yung tamang tao sa negosyo natin, tamang trabaho, tamang negosyo, tamang kapartner sa buhay. So, napakadali sa atin na maisip natin or na tayo'y mag-isa. Napakadali sa atin na malungkot. Napakadali sa atin yung ma-feel alone ka. Ayan. So, tayo po bang lahat ay dumadanas ng iba't ibang klaseng pagsubok? Ang sinasabi po ng James, magalak ka. Sapagkat alam ninyo, verse 3, sinasabi niya, na magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. At dapat kayo magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Okay. So, yung frame na makikita nyo po sa monitor ay natala sa isang national museum sa Liverpool, England. Ayan po, yung picture frame na yan ay isa pong envelope ng isang ticket papuntang America. So, iyan po, nakatala dyan yung pangalan, yung ship name, yung sailing date, andyan. Yan po, yung envelope na lang po, yung ticket po kasi wala na eh. Tignan nyo po yung frame maigay, may nakasulat sa ilalim na who redeemed thy life from destruction, na ang sabi niya, siyang tumubos sa Tagalog, siyang tumubos sa iyong buhay sa kapahamakan. So, that is the name. Ang sumulat po niyan ay si Reverend John Stewart,
Holden. So, si Reverend John Stuart Holden po, noong 1912, siya po ay, ito pong pangyayari na to ay isang launching ng isang napakagarang barko na pinakamagandang barko sa buong kasaysayan. So, it's a very luxury noong 1912. So, si Reverend John Stuart Holden ay 40 years old by that time. Tapos siya po ang founder ng Evangelical Church sa South America. So, si Reverend John Stuart ay pinakakilala. Nakilala siya, no, kasagsagan ng kanyang karera. Siya po yung preacher, siya po yung, nag-aral siya sa iba't ibang prominenteng eskwelahan. Nakilala siya, nagpipreach siya, kasali siya sa mga world missions. So, yung karera niya sa ministry, very strong, no? And then, there's this one time kaya nga na nakasakay siya, napabilang siya sa isang nabigyan siya ng ticket na to go to England. Ayan. Now, to go to America. Now, what happened is that, nung time na ready na siya, everything is packed, everything is okay na, April 10 ang alis nila, April 10 ang paglayag ng barko, April 9, biglang nagkasakit ang kanyang asawa. So, by that day, nangyari yun. Sa pangyayaring iyon, hindi natuloy ang kanyang flight. Hindi natuloy na siya ay mag-speak sa isang conference kung saan siya na-invite. So, isang bagay na parang nakakalungkot. Kasi breakthrough mo na sana yun eh. Breakthrough na sana ng karera mo. Kaso, mas pinili mong alagaan yung mga taong, syempre, your priorities in light over our career. So, siya ay isang tapat na asawa na ibinigay niya ang kanyang sarili sa pag-alaga ng kanyang asawa. So, ang totoong pangyayari niya, napakadali sa ating malungkot kapag hindi nangyari yung mga bagay na inaasahan natin. Hindi biglang na-delay yung mga bagay na sana ito yung mangyayari, iniisip natin sana oportunidad na yon, breakthrough na ng atin ng buhay. Katulad ni John Stewart, yung pagkakasakit ng asawa niya, biglang pag ano ng kanyang karera, biglang parang bumaba, no, kung titingnan natin. So, yung pagkaantala o yung pagka-delay sa buhay pagka-delay ng kanyang flight o yung kanyang paglayag ay ang nagligtas sa buhay ni John Stuart Holden. Paano po nangyari yon? Kapag sa hindi niya paggamit ng barko, hindi niya paggamit ng ticket, pasakay ng barko, naligtas ang kanyang buhay sa paglubog ng tinatawag na the unsinkable luxury liner o yung Titanic. Ayan. So, siya ay nailigtas nung pagkakasakit ng kanyang asawa. So, minsan po, no, yung kamay ng Diyos, yung pagkaantala natin, yun po yung pagliligtas sa atin ng Diyos. Inaakala natin na yung opportunity, hindi pala laging oportunidad ang ibibigay sa atin, kundi para siyang clickbait, no? Kaya kapag tayo po ay merong mga bagay na nadidelay tayo, katulad ni John Stewart, maging alaala sa atin na merong pagliligtas ang Diyos. Nililigtas ka niya sa mga posibleng kapahamakan or merong God is at work in you kung bakit hindi mo pa makuha ang mga bagay. So sabi sa isang quotation, patient is bitter plant, but the fruit of it is very, very sweet. Yan. So the patient, yung pagtitiis daw natin, yung pagpapasensya natin sa mga bagay-bagay ay parang napakapait kumbaga sa halaman. Pero kung ito ay nagbunga, ay napakatamis. Kuno. Kaya kasi ang pagtitiis hindi masaya. Yung pagtsatsaga hindi masaya. Yung pinipili gustong-gusto mo isang bagay, inaantay mo siya, hindi mo siya makuha, hindi masayang bagay. Pero kapag ito naman ay nagbunga, ay napakatamis na makuha natin yung mga bagay na inaasahan natin. So, matuto tayong magtiis o magtsaga. Pag ang kanin niluto, minadali, it's either hilaw or sunog. At madalas, hindi ito masarap kainin. Right? So, yung mga bagay na minadali ay nasisira or hindi maayos. Hindi po naayos. So, bakit nga ba natin minamadali ang mga bagay na piniprepare ni Lord sa atin, no? Yung piniprepare ni Lord pero parang minamadali natin kunin. Para saan nga ba at para kanino tayo dapat magtiis or saan tayo dapat makita ang patience sa atin? So, number 1, be patient with difficult people.
So, Timothy chapter 2, verse 24, ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabuti sa kanyang pakikitungo sa lahat. So, mahusay siyang magturo at matiyaga. So, isang bagay na katotohanan that God develops patience sa mga tao na ang hirap mapakisamahan. Yung mga taong minsan na hindi natin makasundo. So, God develop patience, yung ating pong pasensya, yung ating pong pagtitiis na de-develop sa mga ganong klaseng tao because of our differences. Kahit nasabihin mo, kapatid mo yan, asawa mo yan, ka-church mo yan, katrabaho mo yan, parehas kayo mabait, pero pag pinagsama kayo, because of our differences, may kanya-kanya tayong ugali, may kanya-kanya tayong mga gusto at estilo sa buhay. Meron pa rin conflict na pangyayari. Kaya nga, yung mga tao nga ayaw natin, kailangan natin na magpagtitiis. Kahit yung mga taong gusto na natin kahit yung mahal na natin, yung loved ones na natin sa buhay natin, kinakailangan pa rin ng pagtitiis because of our differences. No? Kaya magpakita tayo ng pagpapasensya sa bawat isa. So knowing that, sabi ng Corinthians chapter 13 verse 4, love is patience and kind. Patient. Love is patient and kind. So, ibig sabihin, ang patient pala ay ebidensya ng tunay na pag-ibig. Meron kang, may pag-ibig ka pala kapag nakikita sa iyo ang pagpapasensya sa sinabi ng Bible. So, baliktarin natin. Ngayon, gusto mo magkaroon ng pasensya? Gusto mo magkaroon ng maraming pasensya? Mahalin mo. Sabihin mo sa katabi mo, mahalin mo. Only love can keep no record of wrong. So, piliin mo lang gustuhin, piliin mo lang mahalin, piliin mong unawain. Kahit minsan, kahit minsan ang sarap niya ng sakalin, kahit ang sarap niya na, diba? Pero, kasi, kapag mahal mo ang isang bagay, natitiis-tiis mo ang mga bagay-bagay. Diba? Yung trabaho mo, mahal na mahal mo yung trabaho mo, kahit hindi ka bayaran Kasi mahal mo. Diba? Kapag yung mga tao na pinagkakagasusan mo, mga taong mahal mo sa buhay, hindi mean sa'yo yung budget, yung halaga. Kasi ganun mo sila. That's the power of love. Kahit na hindi naman siya ganun kagandahan, pero ang tingin mo sa kanya, para siyang silay sa soberano. Because of love. Yun, kahit hindi naman siya kagwapo, hindi siya kagandahan. Because of love, gumaganda siya. Kahit anong pangit ng ugali niya, nagiging good pa rin siya, pleasing pa rin siya sa'yo because you love him or her or your work. So that's the power of love. Kapag merong love, automatic yung pasensya mo nandyan. So piliin mo lang siyang mahalin, piliin mo at hahaba ang ating pasensya. So it's a matter of mindset. So, ang love ay para talaga naman, kapag sinabing love, hindi naman talaga to dito dito yun It's a matter of mindset. Kailangan mo lang gustuhin. Inuulit ko. Kailangan mo lang gustuhin yung tao. Kailangan mo lang iset ang mind mo na mahalin. Diba? Because of love, yun yung technique Kasi when you love that person, hindi sa'yo big deal ang mga bagay-bagay, kundi sinasamahan mo pa siya, sinusuportahan mo pa siya. Kaya nga sabi ng Bible sa atin, do not conform to the pattern of this world, but renew your mind sa mga bagay na sinasabi sa atin ng Bible. Renew your mind kasi ang utak ng mundo ay hindi utak ng Kristiyano. Dapat. Yung 10 Commandments nag-fall into 2, which is love the Lord your God and love your neighbor. Kasi kapag mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang kapwa mo, hindi ka papatay. Mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang kapwa mo, hindi ka magnanakaw. Diba? So, there's a power in love. Kaya para magkaroon ka ng maraming pasensya, piliin mong mahalin. Mahalin mo, only love can keep no record of wrong. Piliin mong mahalin, piliin mong intindihin, piliin mong unawain. So, be patient, in difficult people. Pangalawa, be patient in circumstances o sa mga bagay na pangyayari sa buhay natin. Thessalonians chapter 5 verse 18, at mapagpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ay kalooban ng Diyos para sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo. Ayan. So, tulad ng story natin kanina,
napakaganda ng kanyang karera, kaso minsan merong mga biglang liko, biglang mga na-swerve yung cart ng mga, alam mo, yung mga bagay na ginagawa mo. Biglang nasa-challenge tayo. Yung ang smooth na sana ng lahat, kasi yung mga bagay na inaasahan natin biglang abruptly nahinto, no? Kapag hindi natin nakuha yung mga bagay na inaasahan natin, madali sa atin ang malungkot. Madali sa atin ang matakot na lagi na lang natin sabihin, lagi na lang ganyan. Alam ko na ganyan yung mga yan, hindi ko naman talaga makukuha yan. Sometimes, dumadating tayo sa mga ganong pagkakataon. Nagkakaroon tayo ng takot na baka hindi mo na makuha yung mga bagay na yon. Kapag dumadating tayo sa ganon, alalahanin natin na ang takot ay hindi nanggaling sa Diyos. At para po tayo ay mapanatag, alalahanin natin what Matthew chapter 6 verse 33 says, na kapag inuna mo ang Diyos, lahat ng bagay will fall into their proper places. So, yung mga bagay na inaasahan mo, basta unahin mo ang Diyos, ang Panginoon mismo, ibibigay niya sa iyo ang mga bagay-bagay. So, be patient in all circumstances na atin pong kinakarap, knowing that God is in control. Colossians chapter 2, verse 10. Di ba po? God is in control. He has the authority. Hindi niya hayang i-allow sa iyo ang isang bagay kung hindi niya pinahintulutan. Ayan. So, number 3, be patient in prayer. Sabi ni Haring David, ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. So, alam mo, bago po itong 40, alam mo, grabing dalangin ni David sa verse, chapter 1, 10, 15, sunod-sunod na mga verse, sabi niya, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ako iniwan? Lagi niya yung mga sunod-sunod niya sinasabi. Iniwan mo na ba ako? I cry out day and night, pero hindi ka tumutugon sa mga bagay-bagay. Lord, wag mo naman ako hayaang mapahiya sa harapan ng mga kaaway ko, sapagkat sinasabi nila, tignan natin kung sasaluhin siya ng Diyos niya. Tignan natin kung ililigtas siya ng Diyos niya. Kaya nga nabanggit dyan, no, sabi ni David nung time na pinagkakatiwalaan niya ng Diyos, some trust in their chariots, some trust in their horses, but tayo na mga nananampalataya sa Diyos, we trust in the name of the Lord. So, in short, he cries out day after day na iligtas siya ng Diyos. Pero you know what? Sa haba ng panahon, hindi tahimik. God is so silent, Lord. Dinggin mo naman ako. Dinggin mo naman ang dalangin ko. Alalahanin mo naman ako. Tignan mo naman ako. Ganun ang pinapanalangin sa kanya ni David. Iligtas mo ako sa mga bagay-bagay. Kaya nga sabi niya, even nung habang siya ay nananalangin, habang siya ay wala pa yung mga bagay na asahan niya, pero umiiyak siya ng umiiyak sa Diyos. Andun ang kanyang pananampalataya sa Diyos na even in a shadow or even in a valley, I walk in a valley of shadow, I will not fear, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. So, ganun ang kanyang pananampalataya hanggang sa siya ay pinakinggan ng Panginoon. Yung pagtitiwala niya sa Panginoon. So, he is very, very patient. Kung babasahin niyo po, makikita niyo, bawat iyak niya, yung sama ng loob niya, kada gabi, kada paggising niya, umiiyak siya, humingi siya ng tulong sa Panginoon. So, be patient in our prayer. Isa pa, yung story sa Luke chapter 18, yung babaeng balo. No, pinipilit niya na humingi ng hustisya sa judge, pero hindi siya binibigyan ng pagkakataon na nabigyan ng hustisya. But she kept on trying, she kept on coming back and forth dun sa judge. Humihingi siya ng hustisya. But sabi, no. Pabalik siya, sasabihin, no, hindi siya bibigyan. Magpapumilit siya ulit, magpapakumbaba siya ulit, sasabihin, no. Until one day, nagsawa na yung judge at ibinigay yung bagay na kagustuhan niya. So sabi ng Panginoong Jesus, tularan natin yung babaeng balo na yun kung paano siya nanalangin sa Panginoon. Kung gaano siya kakulit. So, ang panalangin, no, ang prayer po ay meron siyang malaking bahagi na maitutulong sa atin pong patience, sa atin pong damdamin upang makita natin yung mga bagay na gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Isa sa ipanalangin natin yan, Lord, while waiting, ipakita mo sa akin ano yung mga bagay na gusto mong ipakita sa akin. And God will show you yung mga bagay-bagay po na yun. Pang-apat, be patient to our hope. Be patient to our hope. Isaiah chapter 40 verse 30, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit
muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad sila na parang agila at tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Ang pag-antay sa mga bagay na wala kang nakikita ay nakakapanghina. Ang paghihintay sa Panginoon, yung pagtitiwala natin sa Diyos, sa tamang timetable niya, ganun po dapat ang ating ginagawa. So, sikapin natin na huwag magmadali. No? Sabi mo sa katabi mo, huwag magmadali. Huwag natin pangunahan ng Diyos sa mga bagay na itinakda niya sa atin. And while waiting sa mga kasagutan ng Diyos, while waiting sa mga bagay na inaasahan mo, while waiting do sa mga desire ng puso mo na akala mo imposible pero walang imposible sa Diyos, ano po ang dapat natin gawin? Lalo tayong mas lalo lumapit sa ating source of energy, source of strength, source of power natin, which is God. So, sa lahat ng ating sitwasyon, tayo pong lubos na magtiwala sa ating Panginoon. So, panatilihin natin yung pag-asa natin sa kanyang mga pangako. Maniwala tayo na magagawin ng Diyos at magpapakita nga siya. That's our faith. Paniniwala, pagtitiwala sa mga bagay na hindi pa nakikita. Yung assurance sa mga bagay na hindi pa nakikita. Ang Diyos natin ay ang ating kalakasan sa ating paghihintay. Here's the key. Ito po yung gusto ko pong ipakita sa inyo, na hindi mapapasayo ang isang bagay kung hindi kinaloob ng Diyos. Kaya kapag dumadanas ka ng problema, huwag kang tumakbo o papalayo sa Diyos. Bagkos ano pong dapat tayo tumakbo, papalapit sa Panginoon because He is the source of our strength at siya po ang nagbibigay sa atin ng mga answered prayers, katagumpayan sa mga bagay-bagay. So wag tayo mapanghinaan sapagkat ang inaasahan natin ay mapagkakatiwalaan. Palakpakan po natin ang Diyos. Ngayon naman, kung ang ating pagtitiis, ang ating pagpapasensya ay merong magandang naibubunga sa ating buhay, ganun din po ang impatience. Kung ang kawalan ng pasensya, kawalan ng pagtitiis, ay meron din pong mga naidudulot sa atin, sa ating buhay. So una, ang kawalan ng pasensya ay maaaring magdulot sa iyo ng magmadali, at gawin ang mga bagay sa iyong sariling mga kamay kahit na alam mong mali ito. So in Genesis chapter 16 nun, mababasa natin dun yung story ni Sarah at saka ni Abraham kung paano naalala ni Sarah si Agar ng alipin niyang babae na taga Ehipto. So sabi niya, sinabi niya, Abraham, yawang pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko'y sipingan mo, baka sakaling magkaanak pa siya sa akin. So yung hindi natin, kawalan natin ng pagtitiis, yung pagiging impatient po natin, may cause us to rush. Yung nagmamadali tayo to the point na hindi na natin namamalayan na tayo nagkakamali. Basta po tayo ay nagmamadali, laging madalas ang resulta pagkakamali. Yan. So, wag po tayong magmadali, matuto tayong maghintay. So, do not settle for less kasi ang plano ng Diyos ay laging best. Kaya wag po tayong magmadali. Pangalawa, ang kawalan ng pasensya ay maaaring humantong sa pagsuway na magdudulot sa iyo na makaligtaan mo ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay, which is very, very sad. Ito yung panahon ni Saul Yan. So, tinanong siya ni Samuel, bakit mo ginawa yan? Sumagot siya, ang kasama ko'y isa-isa nang umalis, nariyan ng Mikmas, nariyan ng Filisteo, at ikaw na may hindi dumating sa tamang oras ng usapan. Ako'y nangangambang lusubing kami ng mga Filisteo rito at Gilgal na hindi pa ako nakakapaghandog kay Yahweh. Kaya napilitan akong maghandog. Verse 13. Tingnan niyo po. Sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan niyang ginawa mo. Kung sinunod mo ang inutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ang sambayanan mo, sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Ngunit, dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Si Yahweh ay pipili ng hari para sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang kanyang utos. So, ganyan po, ang nangyayari sa atin kapag tayo po ay
hindi sumusunod sa instruction ng Panginoon, sa sinasabi ng Panginoon, may pagsuway, at ito'y minsan nagiging reason kung bakit yung pagpapala ng Diyos ay matatanggal sa iyo, or mawawala sa isang tao na hindi marunong magtiis. So, go through the process. Just be free to go through the process kasi merong blessing dun. Sabihin mo sa katabi mo, merong blessing dun. Go to the process. Wag po tayong laging reklamo ng reklamo. Pangatlo, ang kawalan ng pasensya ay maaaring humantong sa pagrereklamo at kung minsan ay sa parusa ng Diyos. Mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ng Edom. Dahil dito nainip sila sa pasikot-sikop ng paglalakbay na yaon. Verse 5, nagreklamo sila kay Moses, inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain, wala kaming mainom, sawa na kami sa mga walang kwentang pagkain. Ito, sabi ng mga Israelita. So sila ay nagreklamo kay Moses. Tingnan mo nga yung katabi mo, kung mukhang reklamador, tingnan mo. Yan. Tanungin mo yung katabi mo. Sabi mo, reklamador ka ba? Ayan. So, verse 6, sabihin natin, dahil dito, sila'y pinadalhan ni Yahweh ng kamandag na ahas at sinumang matuka nito ay namamatay. So, tanungin mo ulit yung katabi mo, magre-reklamo ka pa ba? Ayan. So, ang kawalan ng pasensya ay maaring humantong sa pagre-reklamo at kung minsan ay parusa ng Diyos. So, pang-apat, ang kawalan ng pasensya ay maaaring humantong sa hindi magandang pagpili. So, itong time na to, ito na yung pagpili sa bagong hari, or na magkaroon sila ng isang hari before yung kanina nabanggit natin, which is si Haring Saul. So, sabi sa 1 Samuel 8 verse 4, dahil dito, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, matanda na kayo, ang mga anak naman ninyo ay ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti ay ipili nyo kami ng isang hari na mamahala sa amin tulad ng sa ibang bansa. Nalungkot ngayon si Samuel, no? Dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't dumalangin siya kay Yahweh. Bakit nga naman yung ibang bansa? Bakit sila may hari? Bakit kami wala? Ganun ang kanilang thinking before. So sinabi naman sa kanya ni Yahweh, sundin mo ang lahat ng sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila. Ang ginagawa nila sa iyo ngayon ay ginagawa na nila sa akin, buhat pa nang ilabas ko sila sa Ehipto. Noon pa'y tumalikod na sila sa akin at naglingkod na sila sa Diyos-Diyosan. Kaya sundin mo sila. Ipagpauna mo na sa kanila kung ano ang gagawin ng hari na ibig nilang mamahala sa kanila. So sinabi sa kanila, sa kanila ni Samuel, tumalon tayo ng verse 24, ito ang pinili ni Yahweh. Nakita ninyong wala siyang kasintaas. Sabay-sabay silang sumigaw, no? Nung makita sila ng mga tao, sabay-sabay silang sumigaw, mabuhay ang hari! Mabuhay ang hari. So yun, dahil sa kawalan, hindi sila makapag-antay, impatient ang mga tao, no? Maaaring humantong sila sa hindi magandang pagpili. At si Saul nga, na ihalal na hari. Now, nung itong si Saul nahalal ang maghari, hindi naman siya sumunod sa instruction ng Panginoon sa mga preceding verse na binasa natin. Alright. So now, dito po sa ating pong pinag-aaralan, bakit nga ba, why do we need to be patient whenever we face various trials? No? Bakit nga ba kailangan natin magtiis kapag tayo dumadanas ng iba't ibang klaseng pagsubok? Number 1, consider it pure joy. Magalak ka whenever we face various trials. Bakit? Sapagkat ang tanging paraan para malaman natin kung ang isang bagay ay matatag kapag siya dumanas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Ayan. So, 1 Peter 7, ang ginto na nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit. So, sabi niya, ang inyong pananampalataya na higit kaysa sa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat at tunay. So, tingnan nyo po, ang gold ay pinaparaan sa apoy para malaman kung
kung talagang tunay sa atin po, pinapadaan tayo sa pagsubok. Ano po ang bakit sa pagsubok? Upang tayo maging matatag lang? Hindi. Kundi ano po ang magiging matatag sa atin? Gayon din naman, sabi niya ganyan, ang inyong pananampalataya na higit kaysa sa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat at tunay. So, ang goal, the whole goal, ay pinaparanas ka na maraming pagsubok para mapatatag ang iyong pananampalataya. Para malaman ito ay tapat at tunay. Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, hindi niya ipinapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, eto, sabay-sabay po natin basahin 1, 2, 3, go. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan. Iyon. So, yun yung pagsubok, no? Kapag napagtagumpayan mo ang mga pagsubok na inallowed sa iyo ng Diyos, doon mo mapatutunayan na ikaw ay tapat at tunay. Hindi mo masasabing tunay at tapat ang isang tao o isang bagay kapag hindi siya nasubukan. So, kailangan ito ay subukin. So, saan ba tayo dapat magiging tapat? Sa ating pananalig sa Diyos regardless sa mga bagay na ating kinakaharap. Iba't ibang bagay tayo ng kinakaharap. Pero isang bagay ang pinapatatag sa atin ng Panginoon. Ano po yun? Yung atin pong pananampalataya. Kaya minsan mapapansin mo yung mga bagay na ayaw mo, yung mga taong ayaw mo, sila yung nakapaligid sa'yo. Kasi merong ginagawa sa'yo ang Panginoon. Meron siyang binubuo sa'yo ang Panginoon. Okay, knowing that, pangalawa, because the testing of your faith, inallowed ng Diyos na maraming pagsubok. Tayo po sa buhay natin, dumadanas tayo ng iba't ibang klase pagsubok. Araw-araw pagsubok, monthly, every Jew. Meron tayong mga pagsubok. Kada season ng life natin, mag-aaral na naman yung mga anak natin, magpapasok ka na naman, another pagsubok. Because kapag pinaparaan tayo sa mga ganung pagsubok, because the testing of your faith produces patience. Dahil yung mga pagsubok na yun ang nagbibigay sa atin ng pagtitiis, or patience, or kahinahunan, or pasensya. Tagalog, dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng sa pagsubok. So, just be willing to be stretched. Talagang lakaran mo kung ano yung mga bagay na inallowed sa'yo ng Panginoon, na nagtitiwala sa Diyos. So, sa bawat pagsubok, tayo mas lalong nagtitiwala sa Panginoon. Bawat pagsubok na inililigtas tayo ng Diyos, unti-unti, natututo tayong magtiwala, natututo tayong maging mahinahon, nagiging humble tayo. Kaya nga sabi sa world, yung easy success builds ego. Nagiging mayabang tayo, but the slow success, dahil may pagtitiis, merong pag-aantay, doon builds, character. It really builds your character. So, yung pagiging mapagmatiisin natin, it's an ability eh. Kasi hindi lahat ng tao kaya magtiis sa mga bagay-bagay. Pangatlo, when patience is developed, kapag na-develop na, nabuo na yung patience, we will become mature and not lacking anything. We become mature and not lacking anything. Chapter 1, verse 4, patience must finish its work so that you may be mature and complete and not lacking anything. So, napakasarap nai-imagine ko yung pakiramdam ng you are mature, you are complete, and you are not lacking anything. At yun ang gusto ng Panginoon sa atin. So, minsan pakiramdam natin tayo kulang. Kung hindi natin yun makukuha, parang tayo kulang. Kailangan makuha natin yun. Pero yun naman talaga ang goal ng Diyos. Ang gusto naman pala talaga ng Diyos is that you become mature, you become complete, and you not lack anything. Sa Tagalog, dapat kayo'y magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So, patient, kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Yun ang pinakaplano sa atin ng Diyos. So, patient must finish its work. So, ibig sabihin, may proseso. Sabihin nga natin proseso. Yan. Meron tayong proseso, or there's a development in our spiritual life, in our character. No? Alam niyo po, merong isang famous pastor nowadays, si Pastor Prado, which some of you met him personally. Ako hindi ko pa na-meet siya, pero napapanood ko siya sa Facebook kasi
famous pastor siya in our generation. Meron siyang sinabi sa isang reels niya sabi niya, sa tingin niyo ba gusto patayin ng Diyos si Isaac? After hiniling siya ni Abraham na matagal na panahon, sa tingin mo gagawin ng Diyos na patayin lang si Isaac? No! Hindi! Ba't niya papatayin si Isaac? Yun ang pinanalangin ni Abraham na matagal na panahon. Anong gusto patayin ng Diyos? Gustong patayin ng Diyos yung idolatry sa puso ni Isaac. Sa puso ni Abraham, sorry. Kasi ang tagal niyang inantay God wants to make sure na ang puso ni Abraham ay sa Diyos pa rin. Binigay o hindi ang blessing, ang puso niya ay nasa Panginoon. Si Lord ang number one. So hindi niya gustong patayin si Isaac. Ang gusto niyang patayin ay yung idolatry sa puso ni Abraham. Same principle. Hindi gusto ng Panginoon to harm us. Hindi gusto gawin ng Panginoon na tayo nakikitang umiiyak, nahihirapan, nagtitiis, naiinggit sa ibang tao. But ang plano ng Diyos is to really prosper us and give us a beautiful future if you really understand what God is making sa buhay po natin. Kaso lang, you have to wait. You have to endure. You have to endure. Kailangan natin tiisin yung mahabang proseso hanggang sa mga bagay, makamit natin ang mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, God is making sure first that we are matured and na tayo ay matured na kaya natin i-handle yung mga bagay, yung mga blessing na ibibigay niya sa atin. Kasi kung hindi ka matured, hindi ka marunong magtiis, baka yung blessing na yon can be your downfall. Maraming tao na masagana silang tignan, pero sila'y lulong sa droga. No? So, hindi kasi sila matured when it comes to handling the blessings they have. So, ang ginagawa sa atin ng Diyos, ginagawa tayong matured ng Diyos sa pagtitiis natin. At yun, when we are mature, we are be able na i-handle ng maayos yung mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos, na yung mga bagay na inaasahan natin sa Diyos. While I'm speaking, isipin mo, ano ba yung mga bagay na inaasahan mo sa Diyos? Now, God is speaking to you right now sa mga bagay na patungkol katulad po nito. So, just magtiis lang, no? Sa maikling panahon, no? Alam niyo po, ito po tayo, no? Example, ito tayo. At ito yung mga bagay na gusto natin. Ito yung kagustuhan natin. Ayun yung bagay na pinapangarap natin. At bago natin maabot, there's a gap. Sabi nga po natin, gap. At yung gap na yun yung presyo para maabot mo yun. Hindi ka pwede tumalon doon. Kundi dadaan ka sa proseso hanggang sa maabot natin yung mga bagay na mga bagay na inaasam-asam natin sa Panginoon. So, merong presyo at kailangan natin pagbayaran. Yung presyo na yan, kailangan natin mag-go through the process, no? Example, one time may binila akong payong sa SM, ang amount na 500 pesos. Because daw yung payong, black sa likod, sa taas, tapos silver sa labas, ibig sabihin hindi magpapass through yung init. Hindi magpapass through yung init, no? So, yun. Dahil nga 500 pesos siya, kapag ginagamit mo yon, kapag gano'n halaga na payong mo, no, ginagamit mo yon, hindi mo yon, tutupiin mo yon ng maayos bago mo itatali, di ba? Ngayon, kapag yon nagamit ko sa basa, hindi mo yon itutupi ng basa, tapos iiwan mo na sa loob. Kundi patutuyuin mo muna bago mo itupi. No? So, kasi ganun yung pag-iingat, kasi ganun ang kanyang presyo. And then one time nawala yun. Nawala ko din sa church. Tapos, umulan. Nagkataon nakakita ko sa bangketa ng, yun, worth 10 or 15 pesos. No? So, yung ganun, parang yun, kahit na sumaling sa yung bang sakit ng loob mo, hindi ganun kapig deal. Kung bang kinakalawang na siya, hindi ka naman punas-punas, kahit basa yun, itutupi mo yung ganun, kahit hindi maayos. Pero ibig ko, ang pinapapoint ko doon, normal sa ating mga tao, na depende sa halaga ng mga presyo, sa halaga ng mga bagay ang ating ating pag-value. Example, bumili ka ng 1,000, worth 1,000 na cellphone, compared to worth 60,000 yung mga iPhone natin, worth 60,000 na phone. Yung pag-ingat natin, iba kasi iba ang value nila. Ang value nila. So, ganun din sa ating pong waiting, no? Sa ating pong pagtitiis. No? Mas mahaba yung pagtitiis, mas mahal
yung presyo. Kaya pag nakuha mo yung blessing na yun, ibang klaseng pag-iingat ang mga gagawin mo. The more na mas mahal, mas malayo yung binyahe mo, yung process na dinaanan mo, mas mahirap, mas ang dami mong luhang iniyak para makuha yung katagumpayan, yung freedomness sa financial na yun, mas lalo mong binavalue ngayon yung mga blessing na yun. So, ganon yung binubuo sa atin ng Panginoon, that we become mature. So sometimes it is not in a matter of financial or in a matter of material or in a matter of physical. Pero ang pinaka-goal sa atin ng Diyos ay yung spiritual natin na tayo ay maging ganap sa Panginoon. Okay, so when we are patient, we become mature. Panghuli, when we are patient, we get the promises of God. When we are patient, we get the promises of God. Even kahit hindi sa promises in the real world, when you are patient, you will be successful. Ayan. So, hindi lahat ng pinangakuan ng Diyos ay nakapasok sa promised land. Ayan, basa natin James 1. Nasa James 1 din siya, verse 12. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos ng malampasan ng pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako sa kanya ng Panginoon. Pinapanginoon sa lahat ng umiibig sa kanya. Ang ganda ng English. Blessed is the one who perseveres under the trials because having stood the test, that person will receive crown. Diba? That person will receive crown. Noong unang panahon, ng kapanahunan nila, yung mga taong binibigyan ng corona, yung mga taong kinikilala sa kanilang kadakilaan, madalas ay yung mga athlete na talagang pinilit nilang magpakagaling kung saang sportsman sila para itaas ang bandera ng kanilang bansa. Ganon din po ang mga armies na alam niyo po yun, buwis buhay, iwan ng pamilya nila para lang pagsilbihan ng kanilang bansa. Sila yung mga binibigyan, kinakrownan, kinokoronahan. Sila yung mga humarap sa labanan at nanatiling matatag. Oo, nasusugatan. Oo, nasasaktan, pero hindi sila sumusuko. Sila'y duguan, pero go. Go pa rin ang go. At kaya pag uwi nila sa bansa nila, sila yung kinokoronahan. So, walang matagumpay na hindi nagtiis. Walang nagtatagumpay na hindi nagtiis. O walang matagumpay na isang tao na hindi naka-experience ng pagtitiis. So, kung tayo po ay nagtitiis, nasa tamang path po tayo. Tama po yung nararamdaman nyo with the faith with God. No, pwede kang masaktan. No, pwede ka din umiyak habang sa mga bagay na pinagdadaasan natin. Pero pwede kang habang nasasaktan, tiisin mo with your eyes focus on the reward, with your eyes focus on the goal. So when we are patient po, tayo matiisin, we will eat the best in the land. We will live our best life. Ibibigay sa atin ng Panginoon yung best life because you are mature enough. You will live your best life. Alam mo kung paano i-handle. Alam mo kung ano yung mga gagawin mo. We will get the plan of God, which is to prosper us, not really to harm us, kundi bigyan tayo ng kinabukasan na punong-puno ng pag-asa. Kaya po, wag natin takbuhan. Wag natin takbuhan yung pagsubok, wag nating ayawan yung mga bagay na sitwasyon natin. Tumigil na tayo sa salitang, Lord, bakit po ako? So, instead, use our energy, para magtiis, manatili tayo sa Diyos while enduring the pain. At pinatatatag ng Diyos ang ating pagtitiwala sa Kanya. Ayun, So, kada pagsubok, merong nakatagong blessing. So today, stop running. Stop complaining. Huwag mong takasan, harapin mo kasama ng Diyos. Kaya ka pinapatatag ng Diyos Kasi gagamitin ka pa ng Diyos. God is raising an army within you. Gusto niya ng isang sundalo na matibay, matatag, at kayang ipaglaban ang ang Panginoon, ang pangalan ng Panginoon. Kaya yung kanta ni Tasha is very yun po yung kapanahunan po natin, yung season na nilalakaran po natin. Tasha yung, there's an army rising up. There's an army rising up
To break every chain, break every chain, break every chain. So God is raising an army in you. So yung mga Kristiyano, yung mga disipulo na handang tumayo, handang matatag na will raise Christ's banner. So yun po yung ating pong katawagan. Yan pong mensahe sa atin ng Panginoon ngayon. Kung bakit kanya pinagiging matatag? Kasi meron kang lalakaran to break every chain, na magamit ka ng Diyos, na tumayo ka sa pangalan ng Panginoon. So yung mga taong maninindigan para sa Panginoon, na those little preparation ay meron palang gagawin ang Panginoon. So, pinagiging ganap tayo ng Panginoon at yun ang kalooban niya sa atin. Kaya yun ang galaw sa atin na bunga ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay ating pong counselor at magtuturo sa atin kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin. Kasi nga ayon sa plano ng Panginoon sa atin. At yung mga bunga na yon, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, hindi mo yun magagamit sa langit. Kasi lahat ng mga nandun, mababait na. Saan mo yun magagamit? Hanggat nandito tayo sa lupa. So yun ay, kapag tayo dumadanas ng pagsubok, tanggapin natin alam mo na, para tayo pagtibayin, mas lalo tayong tumibay, no? And your patience, yung pagpapasensya po natin, yun po ang pinaka-power natin. That's our power. Yung patience po na na-develop sa atin is another tool, another sword, another armas natin para lumaban sa buhay. Ito ay kaloob sa atin ng Panginoon through the Holy Spirit. Kaya gusto ng Diyos na ikaw ay maging ganap, walang pagkukulang. Kaya naman po harapin natin ang ating buhay na kasama po ang ating pong Panginoon.